Sa videong ito, mula Tarlac ay muli nating babalikan ang pinakadulong rehiyon sa hilagang kanlurang bahagi ng Luzon. Kilala ito sa mayamang kasaysayan, kultura at magagandang tanawin. Ito ang Ilocos Region. Welcome to Ilocos Norte! Grabe yung sand, oh. Ang ganda, guys. Grabe, napakaganda ng sunset, oh. Eh, napakaganda dito. Wow, ang ganda, guys. Welcome to Lawag Sand Dunes! Woohoo! Solid! Papasyalan natin ang mga pinaka-pinagmamalaking tourist destination ng Ilocos. Kaya tara, sana'y samahan niyo po kaming muli sa aming panibagong motorcycle adventure papuntang Ilocos Norte. Let's go! Umpisahan na natin ang episode 1. Napakaganda! Sulit yung sulit yung mahabang biyahe natin. Sunset! Oh, bye-bye ka. Bye-bye. Love you. Bye-bye Kaloy. Bye-bye Jasper. Good afternoon, guys. Ito, andito tayo ngayon sa Tarlac. Ayan, mabuhay, lungsod ng Tarlac. May biyahe ulit tayo. Kaya kasama natin si Mrs. Biyahe natin ngayon is pupunta tayo ng norte ulit. Sa may Ilocos. Ayan, gamit natin si Curacha. Na-miss nyo ba si Curacha? Sa Ilocos Sur muna tayo. Punta muna tayo ng vegan. Si Mrs. kasi hindi pa siya nakakapunta dyan sa vegan at saka sa may pagudpud eh. Kaya birthday niya kasi bukas, kaya nag-request siya na puntahan yung Ilocos. So magstay tayo dyan sa may vegan. Dyan tayo mag-overnight sa may The Glass House. Ayan, maraming salamat po sa The Glass House sa pag-sponsor po ng ating accommodation for today. Ayan, syempre papakita namin kung gaano kaganda yung pag-stayan natin. At syempre papakita namin yung mga rooms, yung rates. Ayan, ililibot namin kayo dyan para kung sakaling may plano kayong pumunta ng vegan or sa Ilocos Sur, may option kayo. Ayan, may pipilian kayo. Baka sakaling magustuhan nyo yung pag-stayan namin mamayang gabi. So mula dito sa Tarlac, ayon kay Google Map is 290 kilometers at nakaka 3.2 kilometers na tayo mula sa bahay. Sabi ni Google 6 hours and 12 minutes. Hindi pa kasama ang stopover dyan. So kung kasama mga stopover, syempre siguro abot yan mga 8 hours. So mga 10 PM andun na tayo sa vegan. Oo nga pala, sa mga nagtatanong kung kumusta na yung ating braso, medyo sumasakit pa rin, guys. Kasi sabi nila matagal-tagal daw talaga to bago mag fully healed. Pero kaya naman natin magmotor, di lang natin kaya magbuhat. Kaya hindi tayo pwedeng matumba. Hindi natin mabubuhat yung motor. So yun, guys, tara, samahan nyo kami papuntang Ilocos. Let's go! Tipilex na tayo, guys. Welcome to Tipilex. Kapultak na tayo dito sa Tarlac. So ayun, nag-gas tayo ng 9.99 liters or 621 pesos. Siguro abot na to hanggang vegan. 3 PM na po. Tara na. Layo-layo pa to. Good luck sa atin. You are leaving Tiplex. Thank you. Welcome, Basilica of Our Lady of Charity. Okay, ayon dun sa signage, andito na tayo sa may Caba, La Union. Ito, Caba Town proper, Bawang, La Union. Ayun yung dagat, oh. Ayan natin. Tapos meron silang ginagawang tulay dun sa kabila, dito sa kanan. Ayun, oh. Sticker mo, idol. Wala akong dala. Sayang. Siya, anong pangalan mo, sir? Sin po, Sin. Sin, ayun, shoutout kay Sir Sin. Sige, mauna na kami.
Ingat, ingat din. Good vibes si Sir. Sir Sin, shout out kay Sir. Dito yan sa Bawang, La Union. San Fernando, San Juan, New Bypass Road. Sabi dito, alternate route to Vegan daw. First time ko dumaan dito eh. Ayun na, malapit na lumubog ng araw. Oo nga pala, shout out kay Sir kanina dun sa may Barangay Kamansi. Hindi ko nakuha na ng video eh. Shout out sa'yo Sir. Sabi, iingat daw. May camera din siya sa ano eh, sa helmet pa, baka vlogger din yon. Okay, 3 oras pa hanggang Vegan. Or 135 kilometers. Medyo malayo-layo pa tayo. Ayun na, palubog na araw. Maganda rin pala yung kalsada dito. Ngayon lang ako dumaan dito. Oh. Grabe, ang ganda ng sunset dito sa kaliwa natin. Maganda yung daan dito sa may bypass na to. Sunset! Good night, haring araw! Saan na kaya to? San Juan na pala to guys. Bali labas natin doon sa New Bypass Road is San Juan na. San Juan, La Union. Okay, nasa Baknotan na po tayo. O nga pala, ang oras natin ay alas 6 na, 6:04 PM. Ito, nandito na tayo sa may Balawan Town proper. Pangsaya dito ah. Wow, yun oh, liwanag ng ano nila oh, parke. Ito yung church nila. Tapos, ito yung Bangar Public Plaza. Plaza pala to. Ayan oh, liwanag oh. Yun, isang caramel macchiato sa akin. Yung 16 ounce. Guys, kain muna tayo dito barbecue. Tsaka nag-order na rin tayo ng kape. Oh. Dami namin order na barbecue. Gutom na gutom kami. Pero ayaw namin kumain ng kanin eh. Malayo-layo pa yung vegan. Siguro nasa ano pa yan, almost 3 hours pa yan. Tapos na kami magkape dito sa 2007. Ayan, namit namin si Ma'am Nefa. Salamat po. Sarap ng kape. Kapag dumaan kayo dito sa La Union, try nyo yung kape nila. Napakasarap. Sige po, salamat po. Sir! Tara, let's go. Ang oras natin ay 7:31 PM. Okay guys, ito na yung arko ng Vegan. Tapos pakita ko sa inyo kung gaano kalayo mula dito sa may arko papunta dun sa pag-stayan natin. 2 minutes lang siya kung nakamotor. Pasok tayo dito. Wow, ano kaya ito? Munisipyo? Ito, andito na tayo. O, lapit lang niya dun sa pinaka-arko ng Vegan. Ang laki pala guys. Tara, i-tour ko kayo dito. Ito nga pala, The Glass House Villa Parada Suites Vegan. Let's go. Ang laki na pinto. Sir, ilan kasya dito? 15 po. 15? Ayun. Alam niyo po ba sir kung magkano yung rate dito? Nasa ano sir, mga 14 parang. 14,000 po. Per night. Bali, ano siya, centralized na yung aircon, no? Ito, centralized aircon na. Diba? Ganda ng kitchen. Pwede pala kayong magluto dito guys, kunwari may dala kayong mga pagkain. Meron na din silang mga gamit dito. Yan o, kompleto. Ayan, may mga plato na rin. Oh, diba? Ang laki ng ref. Ayan, may microwave, may libreng tubig, meron din initan ng tubig kung gusto nyo magkape. Meron din rice cooker. Favorite natin syempre, kape. Ayan o, may mga libreng kape. Ito sir, sa amin to sir. Ay, salamat sir. Ano pangalan niyo po kasi sir? Erickson po. Ay, si Sir Erickson pala. Salamat po kay Sir Erickson. Royal Bibingka. Sarap niyan mamaya. Kainin natin yan. Okay, tara, kaya tayo. Ilan ang room nito sir? 4 na kwarto. Si Mrs. oh. Meron pa yata ang taas. Bali 3 pala pagbalato no sir? Kita natin guys, ito yung mga kwarto. Wow, ang laki.
At may sariling CR siya. Ayan o. May shower. At napakaganda ng CR. At napakalinis guys. Ito po yung pinaka master bedroom. Ito mas malaki guys. Kung malaki yung kanina, mas malaki pa pala to. Oh, tapos meron din kayong TV dito. At may sarili din siyang CR. Wow, ito mas maganda CR. May bathtub pa. Oo. Oh, may bathtub oh. Ito oh, pwede kayong tumambay dito sa harap. Oh, ito yung terrace. Ah, mayroon din palang pool. Pwede rin po mag-swimming dito yung mga guests. So, pwede tayong maligo dito. Ayan guys, oh. Mag-swimming pool, oh. Ito, third floor na tayo. Halos same lang siya dun sa ilalim. Ito naman. Yung makikita mo dito, yung nasa harap. Ito yung view dito. Bukas makikita natin yan pag maliwanag na. Masarap i-turn nito sa kape. Salamat po sa bibingka. Napakasarap. Yan, Tongson Original Royal Bibingka. Let's go! Sana matandaan pa natin papunta dun sa Calle Crisologo. Yun. Vegan. Welcome, Vegan City. Ayan, welcome to Vegan. Salamat, Jollibee. Sabi ni Kuya, mas maganda daw pumunta dito ng gabi para mas konting tao. Ito yung City Hall nila, ganda. Ito, may parking dito. Let's go. Ayun, empanada, try natin, So guys, meron palang dalawang klaseng empanada dito. Ito yung empanadita, yung mas maliit. Ito daw yung kina Sir, meron siyang mix ng mga meats, may mga madami. Pero yung empanada na malaki, yan yung gulay daw yung laman, sinasawsaw sa suka. Shout out kay Sir, empanadita. Kahit malamig na siya, malutong pa rin. Ayan na, luto na yung morcon natin. Sarap. Morcon. Yan. Ito guys, titikman na natin ang morcon ni na Sir Rich. Dito po yan sa Vegan Ilocos Sur. Ano siya? Medyo manamis-namis. Tapos guys, meron siyang itlog. Ayan, itlog. Sarap, parang gusto ko ng kanin So guys, pag napasyal kayo dito sa may Calle Crisologo, try nyo yung morcon ni na Sir Rich. Dito po yan sa Aminance Rich Delicacies. Rich Delicacies. Napakasarap. Sir Rich, thank you po. Thank you sir. Salamat, napakasarap. Nabusog kami. Ma'am, salamat po. Bye-bye. Bye-bye. Bye po. Sige po. Ayan, makita nyo, daming mga tindahan. Ay, yes sir. Kay sir. Ano pangalan mo sir? John Ray po akin yan. Ito yung kay sir. Mga sisig naman. Ito pala yung sinasabi nilang empanada. Ito yung malaki. Ayan, ang laki Ay, lang paano pa natin titikman. Busog na tayo. Ito ang Calle Crisologo. Isa ito sa pinakatanyag na makasaysayang kalye sa Vegan, Ilocos Sur. Kilala ito sa mga lumang bahay na may arkitekturang Espanyol, cobblestone na daan, at mga kalesang dumaraan na nagbibigay ng isang time travel na pakiramdam sa mga bumibisita. Noong panahon ng pananakop ng mga Kastila, ang Vegan ay isang sentro ng kalakalan, lalo na sa galleon trade sa pagitan ng Pilipinas at Mexico. Maraming mayayamang Inchik at Espanyol ang nanirahan dito at nagtayo ng bahay na bato. Malalaking bahay na yari sa bato sa ibaba at kahoy sa itaas na may malalawak na bintana at kapis shells. Pinangalan ang kalye kay Mena Pecson Crisologo, isang manunulat at politiko mula sa Ilocos na itinuturing na isa sa pinakamahusay na Ilocano writers noong kanyang panahon. Noong unang panahon dito nakatira ang mga mayayamang negosyante at ilustrado, kaya nagtayo sila ng matibay at magagarang bahay. Hindi ito nasira noong World War II dahil sinasabing ipinag-utos ni Japanese General Tomoyuki Yamashita na huwag bombahin ang lugar. Itinanghal ang Vegan bilang UNESCO World Heritage City noong 1999, kaya't patuloy na pinangangalagaan ang Calle Crisologo. Ngayon, ang Calle Crisologo ay isa sa pinakasikat na destinasyon sa Pilipinas kung saan makakakita ka ng antique shops, souvenir stores at traditional na kalesa rides, isang patunay ng mayamang kasaysayan ng Vegan, Ilocos Sur.
Yan guys, so good morning. Ang oras natin ay 9:30 AM na. Bali, maaga tayo nagising kanina, mga 7:30 AM nagising na tayo. Tapos pumunta tayo dun sa taas, dun sa pinaka rooftop nila. Nakita natin na meron palang ano dito, parang bell tower siya. Maganda. Tapos nagpalipad tayo ng drone, papunta doon sa may Vegan City mismo, sa may Cali Crisologo. Nakita natin na sobrang daming tao. Naalala ko, sabi pala sa atin ni Sir Rich kagabi, yung kinainan natin ng Morcon, na last day daw ng fiesta ngayon dito sa may Vegan, kaya ang daming tao. Ayan, pakita ko sa drone shot. Tapos, dito pala, dito sa kanan natin, puro mga bundok na yan. Ang ganda ng view. Makikita mo dun sa likod ng bell tower habang nagpapalipad tayo ng drone, makikita mo yung bundok doon sa likod. Tapos doon sa tabi ng bell tower, may church, may lumang church na parang nire-renovate nila parang ginagawa nila. So yun, 9:30 AM na. Sarap ng tulog namin dito. Sobrang nakaka-relax dito sa The Glass House Villa Parada Suites. Maliligo na tayo kasi next biyahe natin, next destination natin, panorte na tayo, Ilocos Norte. Subukan natin daanan yung mga magagandang view or mga magagandang tourist spots dito sa may Ilocos. Ligo na tayo. Let's go! So ayun guys, day 2 na. Paalis na tayo dito. Bago tayo dumiretso ng Ilocos Norte, ilibot muna namin kayo dito sa may Luwag. Sir Rick, salamat po! Thank you! Gusto ko sana puntahan yung bell tower Silipin natin. Baka dito yung daan papunta sa bell tower. Dito siguro sa kaliwa. Ayun yung church pala. Ayun, tara puntahan na natin. Lapit lang pala. Ayun yung church na ginagawa nila. Kuya, anong tawag po sa church na yan? St. Agustin Parish po. St. Agustin Parish. Sir, ba't ginagawa? Gawa po ng lindol po. Lindol? Opo. Ayun, July 27, 2022. Lindol pa po dito. Kahit yung bell tower, sir, may nasira? Kaya hindi po siya pwedeng lapitan, hanggang ground na lang po. Hanggang ground na lang, hindi na pwedeng akyatin po sige sir, thank you po. Dito pala yung bell tower. Ayun yung bell tower Ayun Ay, update, time check, 11 AM. Nakaka 310.7 kilometers na tayo mula Tarlac. Dito sa Vegan, madaming mga establishments. Ayan, may Dunkin, may Shakey's, may Jollibee, may mga ATM machines. Kompleto dito. Ayun, so mula Tarlac, dito na ulit tayo nagpagas dito sa San Ildefonso. 12.3 liters ang pinagas natin dito sa may San Ildefonso. Nagpas lang ng konti sa Vegan. Bali na 1.4 na tayo sa gas. Pero syempre, kung naka small cc kayo, mas mura. Ito kasi malakas sa gas 500cc to So 55 kilometers. Next destination natin. Ito, dito tayo sa may Corimao. Let's go. Ang laki ng baka. Pamilihang bayan ng Santo Domingo, Ilocos Sur. Ilocos Sur pa to. Dito ako tumambay dati Ito yung bell tower Ayan, tapos ito yung wall na may balete na kumapit na kung saan po kumapit na yung balete tree. Ayun Mag-single na to, nalala ko na. Ayun mag-single public market. Tama ako. Tatan, San Juan, Ilocos Sur. Ayan guys, ito Cabugao. Baka ito na nga yung pinaka-town proper. Baka ito yung munisipyo nila. Hindi tayo sure Welcome to Sinaet, Sanctuary of Santo Cristo Milagroso, Garlic Center of the North. Uy, madaming bawang siguro dito. Nakita nyo, may malaking bawang doon sa gitna. At nagugutom na kami. Ang oras natin ay 11:45 PM. So may church sila dito na malaki. Yun Hello sa ating mga kapulisan dito sa Ilocos Sur. Ay! 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 Welcome to Ilocos Norte! Welcome, this is your life now. The wasteland where we all take a vow. With some glow due to radiation, two heads where there usually is one. Unsung.
Yun, happy birthday! Eh, na-request mo. Happy ka na, happy. Pakaganda talaga ng arko ng Ilocos Norte. Ayun guys, so ang oras natin ay 12:20 PM na. Nagugutom na kami. Ano tayo na makakainan natin dito? Tara na. Ang ganda talaga ng arko ng Ilocos Norte. Bye bye. Bye bye. Welcome to Ilocos Norte. So ang Ilocos Norte, dito matatagpuan ang Patapat Viaduct, ang UNESCO World Heritage na Poway Church. Ano ba makikita dito? Sand dunes, mga world class na mga beach tulad ng Saud Beach, ayan, sa may Hanas or Blue Lagoon, sa may Pagudpud Beach. Madaming mga pwede puntahan dito sa Ilocos Norte. Medyo malayo nga lang kasi pinakadulo na siya ng sa tuktok ng Luzon, dito sa bandang west side. Kaya madami din mga riders ang mga nagpupunta dito. At hindi lang riders, mga turista na naka 4 wheels. Dahil madaming pwedeng gawin dito sa Ilocos Norte. At masarap din magmotor dito, walang masyadong traffic. Maganda din ang kalsada, walang masyadong mga lubak-lubak. So samahan nyo kami guys, ililibot namin kayo dito sa Ilocos Norte. Pero bago lahat, Lawag muna tayo. Baka dito tayo mag-overnight dito sa Lawag. May sinanglaw daw, sabi ni Mrs. Ang sinanglaw kasi isa sa mga specialty nila dito sa Ilocos Norte. So try natin yan. Tara, tingnan natin kung anong pwede nating ma-order dito. So ito na order natin, pinakbet with bagnet. Sabi kasi nila specialty ng Ilocos Norte ang pinakbet at saka bagnet. At syempre nag-order din tayo ng sinanglaw. Sinanglaw. Tikman natin yung sinanglaw kung anong lasa. Parang papaitan nga. Nakaka-refresh yung lasa. Parang sarap pulutan nito. Ano siya, mga laman loob. Parang ano talaga, parang papaitan. So ito pala yung sinanglaw ng Ilocos Norte. Sinanglaw pala, ano siya? Baka siya oh. Kasi yung papaitan naman, kambing. So guys, dahil sobrang sarap ng bagnet, nabitin kami. Ayan, order ulit kami ng isa pang bagnet. Yung sausawan pala nila ng bagnet dito is bagoong. Ayan, na may kamatis, tsaka sibuyas. Sa amin kasi suka. So guys, tapos na kami kumain dito. Busog na busog kami. Oo nga pala, total na kinain namin is 475. Ayun, oras natin ay 1:19 PM. Dito pala yan, kumain kami dito sa My Mini Big Bro. Salamat po. Okay lang kayo dyan. 19 kilometers na lang, ando na tayo dun sa ating destinasyon. Let's go. Badok Bridge. Ito mga bundok na to, hindi kaya ito yung papuntang Solsona? Hindi ko kasi matandaan eh. Galing na tayo dun pero hindi ko matandaan kung yan ba yun. Ang kalabaw dito oh. Lawag City, 32 kilometers. Paway, 10 kilometers. Dito daw tayo sa kaliwa, papuntang Corimao. Oops, si kuya, ba't nakaganon siya Ito daw papunta ng beach. Ito, dagat na guys. Dagat na. Uy, ganda ng kulay ng bubong oh. Ube na ube. Japanese ramen. Uy, may ramen, sayang. Wow, maganda pala dito. Ay, no parking. Oh. Dagat. Nice, ang ganda. Ganda, ganda magmotor dito. Asul na asul yung dagat. Tapos may tulay dito. Oh, di ba? Ganda oh. Ay, mga bangka, pare-pares yung kulay red. Parang may inabando ng ano ba to? Ayan oh, ano kaya to? Parang inabando ng church. White sand yung ano dito oh. Yung sand nila dito sa kaliwa. Ganda. Sarap magmotor dito. Motor tayo sa tabi ng dagat. Tapos ang ganda ng mga ilaw na to na ginawa nila oh.
Casa Aliflomer. Wow! May resort doon, ang ganda. Kano kaya doon? Ito siguro yung mga rock formation na sinasabi ni Suki. Ito may mga bato dito sa kaliwa, oh. Gaganda. Tapos nagpalipad ako ng drone. Ang haba pala ng coastal road na to. Hanggang doon pa siya. Ang lakas nga lang ng hangin dito. Ayan, oh. May mga rock formations, oh. Glass house, may glass house din pala dito, oh. Sarap pagmotor dito. Woohoo! Ayan, oh. Dami mga bato dito sa kaliwa. Ah, ito may mga kubo dito. Ayan, ito white sand, guys, oh. Ayan, oh. Wow. Ganda dito, may mga kubo din. Ayun, oh, may mga naliligo, oh. Welcome to Panggil, home of the famous rock formations. Ayan, oh, dami mga rock formations. Ang ganda, parang gusto kong pumasok doon. Ito. Ayan, oh, may mga nagpipiknik dito. Ganda, guys, ang ganda. At walang bayad dito. Walang entrance. Salamat, kuya. Si Mrs. sinaantok. Gusto mo umitlip daw muna dito. Sarap kasi ng hangin. Lahat pala dinala natin yung hammock. Tapos may nakita ko doon mga bumababa. Baka may daan doon pababa dito sa beach. Kain muna tayo nito. Cheers. And shout out kay sir. Ano pangalan niyo, sir? Jawi Agam. Ayun, Jawi Agam. Kay Sir Jawi Agam. Sir, ano ba tamang pronounce? Pangil or Panggil? Pangil. Pangil. Pronunciation yun. Ah, yun, Pangil. Mali tayo, guys. Sa Kapuringaw. Sa Kapuringaw. Ayun, part 2 ng Corimao. Opo. Ayun. Sige, kuya. Nice meeting you po. Sige, sir. So, ayun, nakapagpahinga na tayo dito. Si Mrs. nakatulog na sa oras. Good morning. Sipin mo sa oras natulog. Tara, tingnan natin kung ano meron dito sa diretso natin. Palipad akong drone dito. Doon, diniretso ko yung drone dito. May nakita ko madaming mga solar. Parang may ano sila dito, solar farms. Ang ganda ng kulay ng ano, dagat, oh. Grabe, lakas na hangin dito. Uy, may lawin pala. Buti hindi nadagit yung drone natin. Yan, ang laki, oh. Oops, pataas pala to. Ala, saan ang daan? Uy, daming kambing, oh. Ang dami nila, oh. Nakapila, oh. Saan kaya sila pupunta? Dami, oh. Hanggang doon pa sa dulo, oh. Excuse me. Wala, binilisan nila. Hindi tayo makadaan, guys. Ang galing nila, no? Ayun, salamat. Ano kaya kinakain nila? Anong dahon to? Mukhang bago lang ang daan na to, ah. Sariwa po. Backdoor gaming. Saan kaya labas nito? Oops. Ano to? Minahan? Ito na yata yung highway. Barangay Tapao, Tige. Ito, Corimao pa rin to. Tapao, Tige. So ito, nasa Paway na po tayo. Welcome to Paway, Ilocos Norte. Ayan yung church, oh. Mula dito kita mo na. Ang laki kasi. Ito yung likod ng church. Ayan. So ikot pa tayo doon.
para makita natin yung harapan. Gusto mag-visit ni Mrs. kasi birthday niya ngayon. Salamat lang tayo kay Papa G sa ating mga blessings. Syempre, ayun, welcome to Poway Church. Yun, dito na tayo guys, Poway Church for the third time. Ang Poway Church o opisyal na tinatawag na San Agustin Church of Poway ay isa sa pinakamatanda at pinakatanyag na simbahan sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa Poway, Ilocos Norte at kilala sa kanyang Baroque architecture na may halong earthquake-resistant design. Sinimulan ang pagtatayo nito noong 1694 sa ilalim ng pangangasiwa ng mga Agustinian friars at natapos noong 1710. Idinisenyo ito upang makayanan ang malalakas na lindol, kaya may makapal na pader at malalapad na buttresses. Noong 1993 itinanghal ito bilang UNESCO World Heritage Site bilang bahagi ng Baroque Churches of the Philippines. Ngayon, ang Poway Church ay hindi lang isang lugar ng pananampalataya, kundi isa ring simbolo ng mayamang kasaysayan at arkitekturang Pilipino. Grabe, lalaki ng mga poste ng church, oh. So, time check, 3:35 PM. Tapos na tayo dito, nakapag-pray na tayo. So, tara, next naman natin, punta na tayo dun sa may Lawag Sand Dunes. So, ayon kay Google Map, 23 kilometers or 30 minutes mula dito sa Poway Church hanggang dun sa may Lawag Sand Dunes. Dalawa yata yung Sand Dunes dito, yung Poway Sand Dunes at saka yung Lawag Sand Dunes. Yung pinakasikat yata yung Poway Sand Dunes. Pero sabi ni Kuya, nakausap ko kanina, yung pinakamalawak daw is yung sa may Lawag Sand Dunes. So since kung yung pinakasikat is Poway Sand Dunes, try naman natin yung Lawag Sand Dunes. Let's go. So doon na yata papunta ng Poway Sand Dunes. May nakita ako nakapaskil doon eh. So diretso pa tayo, papunta naman ng Lawag Sand Dunes naman tayo. Poway Lake, ayan oh. Lawak, no? Natural lake kaya to or man-made? Search nga natin. Tingnan nyo guys, oh, parang may mga gate dito. Parang may mga checkpoint. Kumbaga sa games, ayan oh, may mga checkpoint. Ayan oh. Para saan kaya yan, no? Autosave. Welcome, Ilocos Norte Convention Center. Naalala ko dito yung papuntang Malacanang of the North eh. Tingnan nga natin. Ito yung hindi ko tinuloy eh. Kung tinuloy ko daw, aabutan ko na yung Malacanang of the North. O, subukan natin ngayon. Akala ko kasi ito na yung Malacanang of the North. Maharlika Hall pala yun. So ngayon, hanapin natin ang Malacanang of the North. Ayun, sinek ko sa mapa, diretso daw tapos kanan. Ayun, Malacanang of the North. Ang lilim dito, sarap. Ay, ito na nga yun. Ay, malaki pala siya. Hindi siya pwedeng i-check lang ng nakasakay sa motor. Kailangan bumaba. Malacanang of the North. So, tara. Akala ko pwede siyang tignan kahit nandito lang. Kailangan pa palang pumasok doon maglakad. So, tara. Diretso na tayo sa Sand Dunes. Kita mo dito yung Poway Lake, oh. Laki. Ayun. May daan pa bababa. Saan kaya papunta yun? Ay, subukan nga natin. Subukan natin. Wow! Taas. Ito pala yung Poway Lake. Ayan, oh. Antarik. Alawak.
kaya papunta to? Ay, ang sikip. Saan kaya papunta to? Sir Dora Dora. Wow, pero in fairness, ang ganda. Oh, pwede tayo mag-picture dito. Ang Paway Lake ay ang pinakamalaking lawa sa Ilocos Norte na matatagpuan sa bayan ng Paway. Kilala ito sa malinaw at tahimik na tubig, napapalibutan ng lunti ang kalikasan at mayroong mayamang kasaysayan at alamat. Ito ay may lawak na 387 hectares at ito ay isang natural na lawa na may sariwang tubig. Perpekto ito para sa mga nature lovers at gustong mag-relax malayo sa maingay na lungsod. Sinasabing dating bayan ito na nalubog sa ilalim ng tubig bilang parusa ng kalikasan. Malapit din ito sa Malacanang of the North, isa sa mga sikat na tourist spots sa paligid ng lawa. Ang Paway Lake ay isang magandang destinasyon para sa mga gustong mag-relax, mag-explore at maranasan ang kagandahan ng kalikasan sa Ilocos Norte. Guys, nagpalipad tayo ng drone. Nakita natin na may daan pala dito pag diniretso natin. So, subukan natin dumaan dito. Tapos, hindi ko alam kung yun yung Malacanang of the North yung nakuha natin sa drone shot. So, dadaanan natin ngayon. Tsaka kanina kasi may dumaan dito na naka-tricycle din. So, feeling ko may daan naman to pag diniretso. Mo pala siya makikita pag nandito ka sa baba. Ay, may lawin, no? Ay, nakaligtas na naman ang ating drone. Ayan yata yung Malacanang of the North eh. Ayan yata siya. Ito kaya ano to? Ito, ang ganda rin dito, oh. Visitor corner. Ano kaya to? Ah, dito din pala yung labas niya. Ito nga, ayun nga yung Malacanang of the North. Kahit di tayo nakapasok, at least nakuha na natin ang drone. O nga pala, ang oras natin ay 4:26 PM. Ito, ano kaya ito? Ang laki nito. Ganda na kalsada dito, 4 lanes. May airport pala dito. Ang ganda ng kalsada dito. Dami ding mga solar lights, oh. Wow. Galing, oh. Bricks, oh. Yung sa gilid ng tulay. May mahabang bridge din dun, no? Sa kabila. Tapos may ginagawa pa din sila dito sa kabila, sa katabi ng bridge na to. Ayan, no? Haba nito, ah. Lapit na tayo, 2 kilometers na lang mahigit. Navotas. Nasa Navotas na po tayo. Ayan, no? Welcome Navotas. Mukhang maganda dito, ah. Nasaan na ang sand dunes? Navotas, Lawag City. Dumanon kayo, Apo. Dito daw sa left. Tama kaya to? Pero ang ganda dito, ha. Oh, may mga star po, oh. Puro green ang nakikita natin. Welcome Purok Silaw. Ay, kaya pala nasa Silaw tayo ngayon. Wow, ganda dito, ha. Kuya, dito po ba yung papunta doon sa sand dunes? Ah, diretso pa po. Salamat po. Ang ganda dito. Puro green.
Ah, ito na ba yung sand dunes? Kuya, ito na yung sand dunes? Dito na po yun, sand dunes? Doon sa kabila. Kabila. Labas. Pero dito po yung ano, sumasakay ng 4x4? Doon rin. Ah, doon din. Ah, sige po. Tara, silipin lang muna natin. Pero maganda dito oh. Dito tayo dinala ni Google Map. Wala naman 4x4 dito eh. Paano kaya to? Tara, silipin na lang natin kung ano meron dito. Nakalagay kasi dito, Sand Dunes View Deck. So, yun yung sinundan namin. So, tara. Subukan na lang natin i-check kung ano makikita natin dito. Let's go. So, tara. Lakad-lakad tayo dito. Ito yung sand. Tapos doon may mga baka. Ang ganda siguro dito pag ano, sunset. Tapos may mga burol doon. Ganda rin pala dito. Mukhang may mga naglalaro din dito kasi makita mo oh, may mga bakas ng gulong. Ayan na guys oh. Oh, ayan naman dami mga bakas ng gulong. Okay din pala dito. Oh, ganda ng mga hills dito oh. Ayan oh. Maganda rin pala dito. Kaya lang naglalakad tayo ngayon. Sayang kung sanang naka CRF tayo nagpunta dito. O kaya yung 450 MT kakayanin natin to. Kaya tayo dito sa burol. Yeah! Ang hirap paglakad kasi yung sapatos natin. Wow, ang ganda guys. Ang lawak, ang ganda. Woohoo! Welcome to Lawag Sand Dunes. Woohoo! Solid. May ano dito, ano to? Para marker. May marker dito. Ang ganda guys.
Okay guys, tara na. Napakasolid dito, sobrang ganda. At ang ganda ng araw yan, magsa-sunset na oh. Grabe, nag-enjoy ako dito. Sayang hindi nakasama si Mrs. kasi pagod na daw siya, hindi na niya kaya maglakad papunta, paakyat dito. Pero napakaganda talaga ng view. Sulit, sulit. Kahit hindi tayo nakapag 4x4, sulit naman sa view. Ang ganda. Ganda. May mga doon sa drone shots napansin ko na ang daming mga trucks dito, mga bakas ng gulong. So sigurado ako na madami din mga nagpupunta dito 4x4 o kaya enduro. So dito na tayo mag-overnight pala dito sa Lawag. Tapos bukas try natin pumunta ng, ayan na, grabe, ang daming lawin. Pinapalibutan na yung drone natin. .5:35 PM na po. So nag-enjoy ako dito sa sand dunes. Ang ganda. Nagkukulay red dahil sunset, dahil sa reflection ng araw. Tsaka yung mga damo kasi ngayon tuyo sila, kaya parang nagkukulay red sila. Ang ganda. So ngayon hanap na tayo ng matutuluyan natin, kasi oras na rin eh. Dapat makahanap na tayo ng matutuluyan natin bago magdilim. So baka dito na tayo sa Lawag City mismo maghahanap. Hanap na lang tayo sa tabi-tabi. Siyempre yung budget meal lang. So itong sand dunes view deck, dito yan sa may Navotas. Nasa 7 kilometers pala siya mula sa Lawag City. 7.1 kilometer, or ayan, nasa mga 15 to 20 minutes. So sabi nila mas maganda raw doon pag sunset talaga. Kanina kasi palubog na yung araw pero hindi pa talaga sunset. Siguro mga 15 to 30 minutes pa. Kaya lang kailangan na natin maghanap ng pagod na si Mrs. ng hotel. So on the way tayo ngayon dun sa pinaka land dunes talaga, kung saan sumasakay na 4x4 yung mga turista. Dito yata yun. Kasi yung pinuntahan pala natin kanina is view deck lang siya. Ayan Lawag Sand Dunes. Habulin natin yung sunset. Ang ganda ng sunset dito eh. Ganda ng daan. Ito yung karugtong nung view deck na pinuntahan natin kanina, na pinaliparan natin ng drone. Papunta dito yon. Dali, habulin natin ang sunset. Wow, ganda, solid oh. Ganda. Tara, habulin natin yung sunset. Let's go. Woohoo! Hanggang saan kaya tandaan na to? Meron pa hanggang dun. Ito, meron pa dito. Subukan pa natin idiretso kung hanggang saan to. Ayan tignan mo, ang taas Yun, sunset, nahabol natin. Bilis, bilis. Yun, sunset, ang ganda guys. Bilog na bilog. Ang ganda ng sunset dito. Yun! Nakahanabol natin. Ang ganda. Dali, dali, dali. Mabilis lulubog yan. Palubog ng araw. Grabe, ang bilis lumubog ng araw. Pero kung nandito kayo, makita nyo na actual. Ang ganda, bilog na bilog. Tapos makita mo yung araw, parang palubog siya sa tubig ng gano'n So tara, hanap tayo ng kape. Hinahantok ako. Maghahanap pa pala tayo ng transient. Sa kaya papunta tong diretsyo na to? Ang pino, tignan nyo guys napaka-pino. Ayan pwede kang umakyat doon sa taas ito guys, ito pala yung 4x4 package nila dito. 2.5 per head. Per car. Per car. Dapat pala may kahati kami Wala na akong kahati. One route, 5 kilometers, 3 view spot. Kahit ganyan oras, pwede pa kuya. Pwede po sir pag Pwede rin pala ATV ride 1,000 Sige kuya, salamat Pwede rin pala ATV dito, 1,000 pesos. Tapos kung gusto nyo matry yung yung nag-skateboard sila pababa dun sa sand. Package yun kasama nung 4x4.
O tara, hanap muna tayo ng matutuluyan natin. Okay, so tara, hanap na tayo ng ating matutuluyan. Doon na daw sa may town proper mismo. Okay guys, ito. Oo nga pala, nakalimutan namin mag-update dahil napagod na kami. Nakahanap na kami ng transient namin, 8:24 PM na. Dito yan sa may Starlight Lodge. So pakita ko sa inyo yung room namin. 800 plus lang siya overnight. Nandito kami sa may second floor. Ayan. Tapos nandun nakapark yung motor natin. Ito, nandito tayo sa second floor. Simple lang siya, maliit lang. May CR. Kasi ito yung room. Ayan. So maliit lang siya. Bali, 840 pesos overnight. So maaga tayo matutulog ngayon kasi kailangan natin maaga magpahinga. Pero ang dami natin charge. Charge muna natin lahat ng mga gadgets natin. Kasi bukas may panibagong adventure na naman tayo. Pupunta tayo ng Mount Lamin. Hindi ko alam yung tamang pronunciation. Pero sa Google Map, Mount Lamin siya nakalagay. So mamumundok tayo bukas. Tapos after natin ng Mount Lamin, diretso na tayo ng South Beach at saka diyan sa may Blue Lagoon. Doon sa may Hanas. Yun. So, good night guys. Kita-kits bukas. Let's go. Ready ka na ba? Yeah. Tama na ang tulong itong tank bag natin sa ating biyahe kasi napakalaki niya. Ang dami na ilalagay. Andito lahat yung mga gadgets natin. Oh. So ayun, ang biyahe natin ngayon is dapat pupunta tayo ng Mount Lamin. Dito yon, siguro mga mahigit 1 oras lang dito mula dito sa Lawag. Maganda kasi doon nakita ko sa mga video. Kaya lang ang problema, temporary close daw siya ngayon. May nag-comment kasi doon sa post natin na temporary close, tapos pina-check din natin doon sa tropa natin na taga rito, si Kevin Tan, K-Travel. Ayan, ayun nga, temporary close daw siya. Kaya ngayon, diretso na tayo ng Pagudpud. Para dami tayong oras. So, ang puntahan muna natin ang South Beach. Tapos, Patapat Viaduct. Tapos, punta na tayo ng Blue Lagoon. Doon sa may Hanas. Kung saan yun yung pinuntahan natin dati. So, tara, let's go! Okay, ayon kay Google Map, nasa 1 oras kalahati lang mula dito sa Lawag hanggang sa may South Beach. Ang sarap talaga magmotor kapag umaga. Lawag City. Ano kaya to? School. Ay, school ba to? Tama, school. Ang laki ng school nila. Dalawa siya, dito sa kanan tsaka kaliwa. Ilocos Norte National High School. Ito. Parang stadium oh. Ang laki. Ano pala to? Mariano State University Lawag Campus. Ito, ang ganda oh. Wow. Lapitan nga natin. Dapat pala dito tayo nag-check-in. Kaya lang mukhang mahal. Oh, yan oh. Ganda. Eagle's Nest Bar and Restaurant. Tapos ito naman Java Hotel. Ang galing. Ganda no? This way to Bacara. Yo, nandito na tayo sa Bacara. Welcome to Bacara. Uy, grabe ang lakas na hangin. Tinutulak tayo. So, dagat na pala dito sa kaliwa. Ayon sa mapa. Pero may nakaharang na mga puno eh. Ayun, dagat na nga. May kulay itim pala na baka. Oh, ngayon lang nakakita ng itim na baka. Hello, black cow. Yun, dagat. Dagat na mahal ko. Dami kasi no. Asin. Wow, dami asin no. Sako-sako asin. Ayan guys, napahinto tayo dito kasi ang daming nagbebenta ng suka. Ayan, mga suka, bawang, sibuyas, tsaka asin. Daming asin no. Parang gusto sana namin bumili ng suka. Kaya lang, problema, wala nang paglagyan. Pero mukhang masarap po. Okay, let's go. So, isang mahabang coastal road pala to. Ayan o, dagat. Tapos, dito, ayon dito sa mapa, isang mahabang coastal road to. Yun. Para dito sa kaliwa natin, dagat na yan ha. West Philippine Sea. Ito oh, may salt refinery oh.
Diyan siguro ginagawa yung mga asin. Ayun, dito na tayo kumain guys. Oh, sarap po mga isda, lalaki. Tara, order tayo. Tingnan natin kung ano yung mga isda na siniserve nila dito. Ito, meron silang yellowfin dito. Dito, salmon, may pusit din. Ang lalaki. May nakita akong isda dito, ang laki. Ate, anong isda po yan? Blue marlin. Ang laki, oh. Grabe, laki. Guys, tignan yung kamay ko. Nasa magkano po yung ganyan, ate? 300 ang kilo. Saan po nahuli to? Dito lang? Dito lang po. Sa Ilocos Norte? Wow. Kanina lang yan. Kanina lang po yan. Gaano po, ano na po yung pinakamalaki na huli nyo, sir? Malaki yan. Blue marlin. Tuna, meron din po dyan. Wala naman po ano dyan, pating. Meron po? Bawal po. Saan natin yung ref? Ayan o, ref. Ito, dami oh. Ito mga nakahiwa na sila. Kuya, anong lugar na po ito? Nabila. Nabila. Pasukin dito. Pasukin. Ayan guys. Kung gusto nyo makabili ng sariwang isda dito sa Ilocos Norte, dito sa may Pasukin, sa tabi lang ng daan, may mga nagbebenta. Ayan, may blue marlin sila. Madami. Tapos may restaurant din dito, kainan. Ito, dito tayo kakain. Ano pala to? Susan Ihaw-Ihaw. Bisita nyo. Iyon oh. Salmon. At saka, feel kasi namin hindi namin mauubos itong salmon eh. Kaya order kami ng isang pirasong pusit. Yung pusit, 50 pesos. Tapos yung salmon, 300 pesos to, isang buo. 300 pesos pala to. Sobrang laki ng salmon. Kahit di ka magkanin dito, mabubusog ka. Yun, tapos na tayo mag-lunch. Brunch o lunch. Tara na ulit. Ang laki nung salmon. Kaya lang salmon nila, parang hindi siya katulad ng mga salmon na nabibili natin sa palengke na kulay pink. Yung dito, kulay white siya. Tsaka iba yung texture niya. Tsaka masarap sana yung salmon, kaya lang malamig. Hindi siya mainit nung sinerve. So tara, tuloy na ang ating adventure dito sa Norte. So hindi pa kami makapag-decide kung saan kami mag-overnight, kung sa may Saud Beach or sa may Blue Lagoon. Kasi yung last time, doon tayo nag-overnight sa may Blue Lagoon, sa may Hanas. So ngayon parang gusto ko naman i-try mag-overnight sa Saud Beach. So bahala na mamaya. Let's go. Burgos, ayan. Welcome to Burgos. Ang galing, parang mga maliit na lighthouse. Ay, ano kaya to? Silipin nga muna natin. Camp Cape Boheador, home of the 4th Marine Brigade. May mga ano dun, oh. May mga tangke. Ayun, oh, may jet dun. Tsaka warship. Tsaka bangka. Ayun, yung lighthouse na hindi natin napuntahan dati, Cape Boheador. Puntahan natin ngayon. Let's go. Boss, alam niyo po ba yung daan papunta dun sa lighthouse? Lighthouse kuya, ayan po. Pataas doon sa may college lang. Ayun. Sige, salamat. Thank you. So, ito yung daan papunta dun sa lighthouse. Wow, ang ganda ng daan ha. Malilim. Ay, dami pala nagpupunta dito. Dami palang tinda dito, oh. Hindi na siguro natin aakitin. Paliparan na lang natin ng drone para mabilis, di ba? Life hack. Buti na lang may drone tayo. Kasi yung mga gamit namin sobrang dami. Hindi naman natin madadala lahat doon. Ang Cape Boheador Lighthouse ay isang makasaysayang parola na matatagpuan sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte. Itinayo ito noong 1892 sa ilalim ng pananakop ng mga Kastila at nagsilbing gabay sa mga barkong naglalayag sa kanlurang bahagi ng Hilagang Luzon. Ang Cape Boheador Lighthouse ang pinakamatandang parola sa Hilagang Luzon. Isa ito sa mga natitirang Spanish-era lighthouses sa Pilipinas na aktibo pa rin hanggang ngayon. Nasa tuktok ito ng isang burol kaya matatanaw mula rito ang napakagandang tanawin ng West Philippine Sea. Marami ring mga turista ang pumupunta rito para makita ang hindi malilimutang paglubog ng araw. Hanggang ngayon, ang Cape Boheador Lighthouse ay nananatiling isang simbolo ng yaman ng kasaysayan at kultura ng Ilocos Norte na patuloy na dinarayo ng mga turista at history enthusiast. So guys, nagtanong si Mrs. pwede palang ipasok yung motor. So hindi na natin kailangan maglakad pala. Tara, pasok na natin. May bayad, 10 pesos per head. Ayun, sir. Ayun, pwede daw. Bawal lang yung mga 4 wheels. Eto, naglalakad sila, oh. Akala kasi maglalakad tayo eh. Let's go.
yung lighthouse na to, katulad siya nung nasa Bolinao Lighthouse. Ito na. Doon magpa-park. Ito na siya, oh. Ang ganda. Tapos ang ganda ng view dito. Kitang-kita mo yung West Philippine Sea na ang daming alon, no? Alam na alam mo malakas ang hangin. Tapos may ano doon, no? May barko. Hindi ko alam kung kita pa sa camera. Let's go. Next na natin yung Kapur-Purawan Rock Formation yata yun. Malapit lang siya dito. 8 kilometers lang. 8.7 kilometers. Ganda, oh. Tabi lang natin mismo yung dagat. Silipin nga muna natin. Silip. Oh. West Philippine Sea. Let's go. May restaurant din pala dito, oh. Farmers Cafe. May kubo doon, oh. Eto, may nakalagay na signage dito. Kapur-Purawan pala. Kapur-Purawan. Dito tayo sa kaliwa. Blind spot yung ano nito, ah. Paligo na to. Kapur-Purawan. Ito mga pwedeng makita dito. Aba Cave, 6 kilometers. Guano Cave. Magandang umaga po. Magandang umaga, ma'am, sir. Magbabayad po doon. Magkano po yung ticket? Bali 30, sir, ang isa. 30 pesos isa. Tara. Ikaw na? O sige. Tapos pwede pong ipasok dito yung motor. Ayun. Pwede daw iwan yung bag dyan. Marami tayong kasamang pulis dyan. So ayun guys, pagdating dito sa may checkpoint bago tayo makapunta ng Kapur-Purawan Rock Formations is kailangan mo natin magbayad ng 30 pesos per head. Yun. So tara na. Yung daan pa lang papunta dun sa rock formation. Mag-enjoy ka na. Solve ka na. Kahit pala hindi ka na pumunta ng Bungie Windmills dito eh. Dito pala okay na, oh. Ang lapit natin sa mga windmills. Oy, lakas ng hangin. Yan sa harap natin, ang laki. Dami. Ayan guys, sa wakas, andito na tayo. Ayun yung mga windmill sa likod, oh. Ganda ng dagat, oh. Ganda ng kulay ng dagat. So kaya natin bumaba doon. Papasok tayo sa mangrove. Yun, lilim dito. At kang kanta. Napapalibutan tayo ng mga mangroves. Mangroves ba to? Napakalilim. Kahit pala dito sa baba may mga tindahan din. Uy, may kabayo din, oh. Pwede sumakay ng kabayo dito. 100 per head. 100 per head po. Try natin, kabayo. Sige, sakay daw tayo ng kabayo. So, sakay tayo ng kabayo para mabilis tayo makakapunta doon. 100 per head lang naman. Hey, yapaka-amo. Yun, oh. First time mo sumakay ng kabayo? Ito sasakyan natin, kuya. Anong pangalan ng kabayo ko? Vargas, sir. Ha? Vargas. Vargas, ayan. Si Vargas ang sasakyan natin. Wag mo kong tatadyakan. Itong pa, Vargas. Wow. Oh, off-road tayo, Vargas. Wow, Vargas, easy lang. Okay, ito ba? Pila yung kamay ko.
Baka maging dalawa na yung pilay ko. Off-road. Chinelas ka ba, Vargas? Magaling si Vargas. 1000cc yan. Ay, takot si Vargas, tumabi. Vargas, ang ganda naman ng gupit mo. Kagupit-gupit mo si Immortal, oh. Enjoy pala sumakay ng kabayo. First time natin magkabayo, guys. Kasi sumasakay tayo kabayo sa Baguio lang. Pero hindi naman naglalakad eh. Dadaan tayo sa ano. Wow! Ay, Stig! Kapag ano guys, kapag nagpunta kayo dito, sakay din kayo kabayo, nakaka-enjoy. 100 lang per head. Vargas, hello ka sa camera, Vargas. Oh hands, oh hands. Vargas, ang ganda ng kulay mo, Vargas. Red horse. Tapos kuya, pabalik, sasakay din kami. Yun, balikan na pala yung 100. Hey! Nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy yung bata? Kuya, saan yung ano dito? Sige po. So guys, eto, dito na tayo sa Kapurpurawan Rock Formation. Tara, lapitan pa natin. Napakaganda dito guys. Pasyalan nyo to kapag napunta kayo ng Ilocos Norte. Sulit na sulit. Maganda. Ayan o, puting-puti. Ganda, puting-puti o. Pwede hawakan to. Pwede po. Yung bato, para siyang made of sand. Kapag hinawakan mong ganun, ayan o. Lime po. Ayun, lime daw, sabi ni sir. Ayan o, para siyang pulbo. Malakas ng ngalon. Ito na, wow, ang ganda talaga. Nung araw daw nakalubog sa tubig ito. Nung araw nakalubog po ng tubig. Bumaba na yung level ng tubig kaya nabitawan na yung hangin saka yung hangin tsaka ulan. So dati po itong mga bato na to nakalubog po sa tubig. Tapos nung bumaba na po yung tubig, naglitawan na po, no? Galing. Kaya pala sila ganyan. Napakaganda. Napakaganda dito. Kaya lang sana wag nilang sulatan ng ganito, oh. Sayang eh. Opo. Sana sa mga pupunta dito, wag kayong magbandal kasi nakakasira sa view. Naka-preserve na po. Ayun, preserve nila kasi binabandalan. Tignan nyo, oh. Si Jeric talaga. Jeric, ba't ka na gano'n dito, oh? Para tayong napunta sa ibang mundo. Tapos ang ganda pa ng dagat. Ang ganda ng kulay ng dagat. Pero ang lakas ng alon. Ito na. Dito sila nagpi-picture-picture. So guys, sa wakas ito, nandito na tayo sa Kapurpurawan Rock Formation. Grabe, napakaganda. Puting-puti yung mga bato. Tignan nyo, oh. Tara. Puting-puti. Grabe, ang ganda, oh. So sabi ni Kuya na nag-guide sa atin kanina na lokal dito, kaya daw nabuo ito. Dati daw itong mga rock formations na to nakalubog sa dagat. Tapos nung bumaba na yung tubig, ayan, dyan na nabuo yung mga rock formations. 2 thumbs up. Ganda dito sa Kapurpurawan Rock Formation. Ang Kapurpurawan Rock Formation ay isang natatanging likas na formasyon ng batong apog matatagpuan sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte. Ang pangalan nitong Kapurpurawan ay nagmula sa salitang Ilocano na puraw, na nangangahulugang puti dahil sa matingkad at malagatas na kulay ng mga bato rito. Ang kakaibang hugis ng mga bato ay hinulma ng hangin, alon at ulan sa loob ng libu-libong taon. Mula rito, matatanaw ang West Philippine Sea at mararamdaman ang preskong simoy ng hangin. Isa ito sa mga paboritong spot ng mga turista dahil sa magandang tanawin at kakaibang rock formations. Kaya perfect ito for photography and sightseeing. Malapit din ito sa Bangi Windmills, kaya madalas na parte ito ng Ilocos Norte Tour. Ito ang mga dapat tandaan kapag bibisita dito. Magdala ng protection sa init. Ang lugar ay lantad sa araw, kaya mainam ang pagsusuot ng sombrero at sunscreen. Maghanda rin sa paglalakad. Kailangan mong maglakad ng kaunti mula sa parking area upang marating ang rock formation or sumakay ng kabayo tulad ng ginawa namin. At syempre, igalang ang kalikasan. Huwag umakyat sa mga batong sensitibo upang mapanatili ang natural nitong ganda at huwag din magbavandalism.
Ang Kapurpurawan Rock Formation ay isang patunay ng likas na kagandahan ng Ilocos Norte at isang magandang destinasyon para sa mga mahilig sa nature, adventure at photography. Ayun, shout out kay sir, taga Alcala, Pangasinan. Ano pangalan mo, sir? Eric Jan Pablo, sir. Eric Jan Pablo. Papanoorin ko, sir. Ang ganda dito, no? Solid. Ayun, puntahan natin si ma'am, lapitan natin. Shout out daw si ma'am eh. Ano po? Pablo family. Fabro Family, shout out po sa Fabro Family. Ayan. Dito po 'yan sa Kapurpurawan Rock Formations. Galing pa po kayo Pangasinan 'yan. Maganda po dito. Maganda. Maganda daw. Approve sa mga taga Pangasinan. Mga riders din mga yan. Ganun ba? Kaya pala nakilala ko ni sir. Sige sir, mag-ingat po kayo. Nice meeting you, sir. Kaya rin, ingat. Opo, ingat din po. May kuweba dito. Kaya lang, doon sa kuweba may treasure. Ayan oh, plastic bottle. Huwag kayong mag-iiwan ng ganyan guys, nakakasira sa nature. Ayan, ang dami mga nagpipicture-picture oh. Dahil sa ganda ng view. Oop, tumatalon-talon pa sila sir oh. Oop, hop, ang galing. Tapos na tayo dito sa Rock Formations. Next natin, saan na tayo? South Beach na siguro. Para makapagpahinga tayo. 2 thumbs up? Yeah. Ito na ang Ilocos Empanada. Magkano po yung ganito, ma'am? 80 pesos daw. Ilocos Empanada. Siyempre, natikman din natin. Sayang lang, hindi natin natikman yung vegan empanada. Yung natikman natin, yung vegan empanadita at saka yung murkon. Para makompare sana natin. Ano po pagkakaiba sa vegan empanada? Same lang? Same lang po, pero yung lasa niya, sir, yun po magkaiba. Halos same lang daw, pero magkaiba yung pagkakagawa. Siyempre, yung lasa. At saka yung suka niya, sir, magkaiba rin. Yung suka po, tsaka magkaiba din yung suka. Masarap yung suka dito sa Ilocos, kanina natikman namin. Gusto nga sana namin bumili, kaya lang wala nang paglagyan. So tara, tikman na natin tong empanada. Oh, ang laki! Uy! Ito laman. Meron siyang cabbage, may mayonnaise. Masarap. Parang siyang burger. No? Parang burger. Parang gusto ko lagyan ng ketchup eh. Mas masarap siya pag may suka. Try natin naman with ketchup. Malin mo, okay din, di ba? Konti lang muna. Masarap din siya pag may ketchup. Parang naging lasang Shanghai. Nung nilagyan ko ng ketchup, parang naging Shanghai. So ayun, pag napasyal kayo dito sa Ilocos Norte, try nyo din ang empanada nila dito. Napakasarap. So mamaya sa South Beach naman tayo. Kaya ang sarap pumunta dito sa Ilocos Norte, no? Kasi maganda yung kalsada. Tapos maganda yung view. Maganda yung klima. At masarap yung pagkain, kompleto. Tapos mamaya naman, magandang beach, white sand, kompleto. Kung hindi pa kayo nakakapasyal dito sa Ilocos Norte, puntahan nyo na. Sigurado ako na mag-e-enjoy kayo. Medyo malayo nga lang. Pero sulit naman. Ayun guys, so tapos na tayo dito sa Kapurpurawan Rock Formation. Next natin, South Beach na tayo. Yun, welcome to Bangi! Shoutout nga pala dun kay sir na yung mga riders na taga Pangasinan. Hindi natin na-videoan kasi napapalipad tayo ng drone. Ingat kayo mga sir. So tara na. Let's go! South Beach!
Ito medyo bankingan na to. Ang lilim. Ito may isang daan din dito. 2 minutes is slower. Pero subukan natin, di pa ako nakakadaan dito eh. Subukan natin dumaan dito. I'm in Tarag. Subukan natin dito guys ha. Para iba naman. Sarap dumaan sa mga ganito eh, yung mga sa likod. Yung walang masyadong dumadaan. Oh, di ba? Ang lilim oh, at ang lamig na hangin. Tsaka pag mga ganitong daan, feel mo talaga na nasa probinsya ka eh. Nakita mo, may mga kalabaw, may baka, may bukid. Tsaka iba yung amoy. Amoy nature. Idol. Woohoo! Green na green. Barangay Maligaya. Ay, Barangay Ligaya. Dito na tayo sa may Barangay Ligaya. Ganda. Pagudpud, Ilocos Norte, Town Plaza. Dito may ATM machine. Ayan o, BDO. Ang ganda na talaga ng mga ganitong mga gusali or mga bahay na ganyan o. Yung bubong, anong tawag kasi dyan? Gawa sa nipa. Tama ba? Tama ba? Nipa. At sa wakas, saud na tayo. Ayan o, saud. Sir, meron siyang malaking kabibe. Dito ako unang nagpunta noon, nung naligaw ako, nung hinahanap ko yung Saud Beach na public. Ngayon dito na talaga tayo. Dito pala yon, Arinaya. Magkano kaya dito? Tatanong natin. Ayan o, Arinaya White Beach Resort. Ito kasi maganda, ang gandahan dito. Ano siya, beachfront. Ito na ang Saud Beach. Tara, magtanong muna tayo. Sana merong available. At silipin natin kung maganda yung beach dito, habang nagtatanong si Macy's kung may available room. Sana hindi fully book. Wow, may mga jet ski pa. Wow, ganda. Ganda talaga ng sand, oh. Pakapino. Grabe naman yan. Ganda. Magkano daw? 1,850. Mura na guys. Pwede daw tayo mag-park dito. Uy, ano kasi pangalan nito? Arinaya?
Arinaya Beach Resort. Ayan guys, papakita ni Kuya yung room na 1,800 daw na overnight. Ito daw yung 1,800 guys. Yun oh, may puso pa sir ah. Tapos meron na siyang sariling CR. Ito mahalaga, may sariling CR. May free wifi din. May aircon na rin. Meron na rin aircon. 1,800 overnight. Anong oras yung check out namin noon bukas? 12 o'clock. Tapos ito yung view natin dito. Maganda. Dito na tayo mag-overnight. Sige kuya, kunin na namin. Sa kami magpo-park dun sa ilalim ng ano, sa may building. So dito na tayo mag-overnight guys kasi para maiba naman. Puntahan na lang natin bukas yung ano, yung Hanas tsaka Blue Lagoon. Maganda, maganda dito. May tindahan din sila dito. Meron din silang restaurant. Ayan, meron silang mga family room oh, kung madami kayo guys. So may 7 packs. May pwede din pong umorder dito ng pagkain, gano'n. Yes, boss. Bali dito yung restaurant. Hanggang anong oras po yung resto? Hanggang 9 po. 9 PM. Yung last call order po nila po, 8 o'clock. Ayun, shout out kina Zero. Ayun, shout out. Dito yan sa Arinaya. Napakaganda dito guys. Hintayin na natin mag sunset kasi ano na 5:10 PM. 20 minutes na lang sunset na. Ayun oh, pakita mo yung sunset. Malapit nang bumaba. Grabe yung sand oh. Ang ganda guys. Bang. Hey, happy yarn. Napakaganda. Sulit yung ano, sulit yung mahabang biyahe natin. Sunset! Malapit nang lumubog yung araw. Pino. Yung nakatumbang niyog, puntahan natin. Doon maganda mag-picture eh. Doon tayo nag-drone dati. Yung last tayo nagpunta dito. Dito ang ganda oh. Lapitan nga natin. Sa tabihan ng Hakuna Matata, nakalagay doon, Hakuna Matata. Lapitan natin to, pakita ko sa inyo. Ang gaganda ng mga ano nila, transient. Ayan o, tignan nyo dito, ang ganda oh. Mahal siguro dito. Oh. Wow. Ganda nito guys oh. Isipin mo, dyan ka naka-check-in, tapos ito yung view mo oh. Tara. Pakita namin sa inyo kung saan yung magandang spot dito na mag-picture. May mga cottages dito. Anong resort kaya to? Tignan natin doon. Magkikiraan lang po kami. Ang ganda talaga dito oh. Ayun na araw oh. Uy, malapit na lumubog. Napakaganda talaga ng sunset dito sa Saud Beach. Ito yung restaurant nila dito. Grabe guys, oh, napakaganda ng sunset oh. Sunset. 15 minutes na lang lulubog na araw ayon kay Google. Napakaganda. Malapit na tayo dun sa nakatumbang niyog. Oh, ayan oh. O sige nga, upo ka nga dyan. Habang walang tao, bilis. Oh, yan o. Eh, ang ganda. Tapos likod mo yung sunset oh. Grabe naman. Wow. Grabe, napakaganda ng sunset oh. Ito na. Tayo magpipicture guys. Ang ganda. Tapos asul na asul yung dagat. Perfect. Hey, napakaganda dito. Ito na. Ito na yung sinasabi kong spot sa inyo guys. Yung nakatumbang niyog.
Dito maganda mag-picture. Tara, akit tayo. Nakakatakot. Taas din pala. Woohoo! Welcome to Saud Beach! Welcome to Pagudpod! Matapat Bridge! Binabagyo kami dito sa Matapat. Grabe, tignan nyo. Pero okay lang, maganda pa rin. Hello kay Ma'am Jen. Si Ma'am Jen, sasamaan niya tayo papunta doon sa ating kwarto. Sa wakas natupad din yung pangarap natin na makapag-check-in dito. Ay, wasak din dito. Oops, landslide. Wasak-wasak na yung kalsada dito sa taas. Kaya pala walang dumadaan. Hala, taas natin. Wow, ang ganda. Ang ganda. Ang ganda guys, oh. Parang yung sa Blazing Mountain of the Gods to, oh. Ganda guys. Oh, si Coracha nasa Madungan Dam, oh. Hey.